to give us the Word of God. She is a District 4 head pastor and our beloved church pastor. Let's welcome Pastora Diwani Oliva. Praise God! Hallelujah! Palakpak ng maligaya, masaya, mapayapa, matagumpay. Yan na yon. Yan na yung palakpak ng tagumpay, ha? Praise God! We are alive, awake, alert, enthusiastic! Amen! Sabi nila, sa langit daw, wala nang humpay na palakpak. Kung dito pa lang, hindi mo maipalakpak ang yung kamay mo, baka hindi ka panlangit. Diba? Patingin nga po ng palakpak ng panlangit. Praise God! Hallelujah! Grabe! Amen! Kapag ka po talaga ang pag-uusapan natin sa Panginoon, excited tayo. Amen! Kapag hindi na po tayo excited sa tagal ng panahon na tayo Kristiyano, there's something wrong. Parang ganito lang po yan kahit anong sarap ng pagkain na yahain sa'yo, pag wala kang gana, may problema. So kailangan uminom ng pampagana. Kahit uminom ng pampagana, wala pa rin gana, nako baka malala ang problema. Ang pinakamalaking problemang magaganap po sa tao, yung problemang espiritual. Nandyan po ba kayo? Kasi kapag malakas ang spiritual natin, malusog, kahit na iba't ibang uri ng pagsubok ang humarap sa atin, nagiging matatag tayo at matibay harapin ito sapagkat may puso tayo na nananampalataya sa ating Diyos. Amen? We're so excited kasi ang buwan ng Hunyo, June, akalain mo no, nakakakalahating taon na tayo ng 2023. Parang kailan lang. Ramdam pa natin ang simoy ng hangin ng Disyembre hanggang January. May hangin kung saan ay nagpaparamdam na Pasko. Ngayon naman talagang sabik na sabik tayo sa hanging malamig. Dahil pumasok ang summer, June na, at kahit umuulan, mainit. Nako, iba na talaga ang panahon. Ano po? Di baling mag-iba-iba ang panahon sa realidad, wag lang mag-iba ang panahon ng pananampalataya natin. Amen? Dapat laging nag-uumapaw sa pag-asa ang ating mga puso. Tamang-tama po ito sa inyo. Ready na po ba tayo makinig ng topic? Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo to. Nagsabay kayo magsalita, ibig sabihin para sa ating lahat. Amen. Para sa iyo to, para sa akin, para sa ating lahat, sapagkat ang ituturo ko ngayong umaga ay pinakapundasyon ng ating kaligtasan patungo sa langit. Ang ating tema, it's all about arise and build a faith uncompromising generation. Ulitin po natin. A faith uncompromising generation. Praise God. Sabi I replied, we must obey God rather than man. Ulitin ko po. But Peter, an apostle, replied, we must obey God rather than man. Sa Tagalog po, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa mga tao. Praise God. Yung pong uncompromising faith ay makikita po natin sa mga disipulo. Na mga panahong yon kung bakit tinura ni Apostol Pablo ang salitang, we must obey God rather than man. Nagniningas no? Parang pag nilagyan mo ng emosyon, nag-aapoy ang paninindigan. At sino ba ang kanyang mga kaharap? Na mga panahong yon, ang kanilang pananampalataya ay nahahamon. Nahahamon sapagkat sila ay mga persecuted. Nanganganib ang kanilang buhay. Ang kanilang pananampalataya ay iniinsulto. Napakahirap nun, yung apoy na apoy ka, pero pinipigil ka. Yung talagang yung faith mo nagliliyab. Tapos may mga pagbabawal sa'yo na hindi mo dapat ipahayag yan, pinatitigil ka, pinahihinto ka. Ang hirap nun. Yung pag sobrang excited ka, tapos manahimik ka, huwag kang magpapahalata, ang hirap kayang pumigil ng isang damdaming naglalagablab. Ang hirap pigilin ng ang isang pusong nag-aapoy, nagpupumiglas, na damdaming dapat mong ilabas. Kaya ang sabi nila Apostol Pablo, we must obey God rather than man. Kasi akalain mo na pati yung relihiyon ay ginagawang batas na hindi pwedeng ipahayag ang salita ng Diyos. Samantalang tayo ay may kalayaang pumili ng anumang relihiyon na meron tayo, anumang denominasyon o sekta. Nakakalungkot ka, magpahanggang ngayon, dala-dala yun Yung kapag ka ganito relihiyon mo, hindi ka tatanggapin, kailangan pang relihiyon lang natin to.
Pero praise God, ang kagandahan po ng mga Kristiyano, kahit anong relihiyon ka, tanggap ka. Dahil ang purpose natin, makakilala ka sa Lord. Yung ibang relihiyon, di pwede. Naalala ko, merong isang bansa na kwento ng aking bayaw. Sabi niya, itong bansang aking napuntahan, napakahigpit. Hirap na hirap kaming mag-Bible study, kaya napakapalad nyo dyan sa Pilipinas. Kahit sa kalsada, pinapahayag ang Bible study. Kami dito may code name pa. Pag magba-Bible study, o tara, sama ka, basketball. Saka nakakita ang basketball underground, yung pala Bible study. At merong isang missionary na, nalimutan ko lang yung name, na magmi-mission siya sa ibang bansa, na yung bansang yun ay hindi talaga kinikilala ang Panginoon at hindi makapagpapapasok ng Bible. Alam nyo, ginawa niya? Sabi niya doon sa kanyang pinakamataas sa pastor, bigyan niyo lang muna po ako ng mga 3 buwang paghahanda. Bigyan niyo lang po ako ng 3 buwang paghahanda. 3 buwang paghahanda, minemorize niya ang New Testament. Buo, from Matthew to Revelation. At ilang mga puntos sa Old Testament. So kahit ipagbawal ang Biblia, siya yung living Bible. Na kahit anong mga pangako ng Diyos, kaya niyang sambitin. Kaya napakapalad po natin na sa panahong ito, napakalaya nating sumamba sa Diyos. Napakalaya nating ipahayag ang katotohanan na ang Diyos ay buhay. At napakahalaga po na may nakaimbak tayong salita ng Diyos sa puso't isip natin na siyang magpapalalim ng ating pananampalataya. So brief background, ng mga disciple daw po ng mga pagkakataong yun ay nasa gitna ng persecution. Naranasan nila na ikulong, naranasan nila na sila ay insultuhin. At gusto ng mga taong ito na nagbabawal sa pagpapayag ng salita ng Diyos na sila'y magkasala. Pero gaya ng sinabi nila, our goal is not to please the government. Even in this case, our goal is to please God. Ganon sila katapang. Mawala na kung mawawala ng trabaho. Iwanan na ng kaibigan. Iwanan ng sino mang nagmamahal. Hindi ko itatatwa ang pananampalataya ko. Ganon kaigting ang kanilang pananampalataya. Ito'y pagpapahayag sa Book of Acts chapter 5 verse 29 na kung saan ay hindi biro ang kanilang persecution. Kasama ang pisikal. Kasama na talagang ginigipit sila. Tayo, masabihan lang hallelujah, luya, luya. Talaga namang ang kamao natin, nagkukuyom na Tinawag ka lang luya Nagkukuyom ka na. Pero yung mga Kristiyano nung araw talagang ikinukulong, pinapatay. Binibigyan ng kasalanan. Kaya sila, we obey God rather than man. Napakahalaga po na makita po natin ang ating kinatatayuan sa gitna ng kalooban ng Diyos. Our motivation ought to be is to please and obey God rather than man. God's will must be first in our lives regardless of our circumstances. Kapag nag-grow tayo sa pananampalataya, alam po natin kung sino una sa buhay natin. Tandaan nyo to mga kapatid, based on my own experience. Kapag may nauna bago ang Diyos sa buhay natin, napakarami pong mga pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan. Sabi ho dito, God's will must be first in our lives. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ang pagmamahal ng buong puso, pag-iisip, lakas at kaluluwa, hindi sa asawa, hindi sa nobyo, nobya, hindi sa mga anak, ng buong puso, kaluluwa at lakas, sa Diyos muna. Nandyan po ba kayo? Pero hindi ibig sabihin, pababayaan natin ang mahal natin sa buhay. Sapagkat kapag ang unang pag-ibig at nahuhumaling tayo sa Diyos, gusto ko ngayon yung ganong word. Yung humaling na humaling kay Lord. Nakakilala ko kasi ako ng taong humaling na humaling siya kay Lord. Kinikilig siya sa Lord kapag ka nagpipreach. Literally, kinikilig siya kapag sinasabi niyang, sobrang mahal ko po si Lord. Kinikilig siya, ramdam na ramdam ko yung spirit niya. Nahamon po ako para i-evaluate gaano ko nga ba kamahal ang Diyos. Hanggang saan ako magsusuko. Hanggang saan ako susunod. Hebrews chapter 11 verse 6, you can never please God without faith. Without depending on Him, anyone who wants to come to God must believe that there is a God and that He rewards those who sincerely look for Him. Malinaw po dito na hindi daw po maaaring kalugdan ng Diyos ang mga walang pananampalataya. Sapagkat ang sino man daw pong lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya.
But we can only please God by our faith. Mapiplease lang natin, mabibigyan lang natin ng kaluguran ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Faith in God, faith in the Word, and faith uncompromising. Sa totoo lang, meron akong tatanungin nyo, anong favorite? Kung ako estudyante, anong favorite subject mo? Yan. Kung ako tatanungin mo, anong favorite topic mo? Ako, ang favorite topic ko, it's all about faith. Hindi ako nagsasawang mag-coach, mag-push sa mga kausap ko na manampalataya tayo sa Diyos. Although minsan, pag ako na may problema, parang ang hirap. Pero ang lakas ng loob kong, hepe, ang kilala nating Diyos ay hindi umaayaw sa anumang laban at hindi nagpapahindi kapag ikay nasa gitna ng kalooban ng Diyos. But we can only please God by our faith, faith in God, faith in the Word, and faith uncompromising. Nothing else counts if faith is missing. There is no other foundation for Christian living, no matter the amount of self-effort or energy spent. Nothing else touches the Father's heart as much as His children simply trust Him wholeheartedly. Totoo po yan at hindi kayang pasubalian. Ubusin man natin ang ating lakas. Iwagwag man natin ang ating sarili. Tuyuin man natin ang ating sarili at ibuhos ang lahat ng meron tayo para maganap ang gusto natin. Hindi sapat yun para makagalaw ang Diyos. Because what is faith? It is a total dependence upon God that becomes supernatural in its working. Dito matetes Nasaan ang faith mo? Nasa insurance? Nasa bangko libreta mo? Nasa tibay ng pundasyon ng bahay? Nasa bulletproof na sasakyan? Nasaan ang faith? Minsan masyado tayong pumapanatag kasi bulletproof kaya ito. Barilin man ang barilin, babalik sila sa kanila ang bala. Lumindol man ang malakas, grabe ang pundasyon na pinagawa ko rito. Milyon. O kung ano man mangyari, naalala ko yung isang kilala ko, sabi niya, alam mo ba na inihanda ko na kamatayan ko? Ang lilibingan ko, ang isusuot ko, ang ataol ko, lahat yan ready na at may maiiwan pa sa mga anak ko. Ang role na lang ng mga anak ko, umiyak. Kaya ang sabi ko, pag ako inililibing na, yun lang ang role nyo, lakasan nyo na lang ang iyak. Pero hindi natin namamalayan, saan nga ba nakaugnay ang faith natin? Hindi ho masamang mag-imbak ng maraming biyaya at pagpapala. Sabi naman ng Lord, maging matalino tayo, gaya ng ng mga langgam, di ba? Nag-iipon sila. Pero saan ba nakaugnay ang ating faith? Napansin nyo ba si Steve Jobs? Di ba? Lahat meron siya eh. Pero sa huli, ano sabi niya? Ako'y nakahiga ngayon sa isang kama na may sakit. At wala nang magagawa ng kapangyarihan na meron ako, ang dunong at lakas at perang meron ako'y wala nang magagawa sa oras na ito. Kaya ang lahat ng yan ay disenyo lang ng iyong buhay na hindi magpapalayo sana sa Diyos, kundi lalong magpapalapit. Kaya ano sabi ng Bible ng isang matalinong tao? Lord, huwag mo po akong paghirapain. Baka naman maisumpa kita. Huwag mo naman po akong pagyamanin ng gusto. Baka naman makalimot ako sa iyo. So ano ibig sabihin? Pagpapala at kahirapan, kayamanan man at kahirapan ay parehong pagsubok lang. Dito uugain ang pananampalatayang meron tayo. Alam mo, dami ng fake ngayon eh. Tingnan mo yung katabi mo kung fake. De, joke lang. Diba? Pag bumili ka ng damit, grabe, hindi mo malaman. Ang amoy, ang texture. Hindi mo alam, fake ba to? Sasabihin pa, Class A po yan. Anong ibig sabihin nun? Malapit sa katotohanan. Pero walang Class A, Class B ang faith. Come on! Anong faith mo, sister? Class A. Anong ibig sabihin? Kumbaga sa Divisoria, yung Divisoria ang pinuntahan ko, mga sosyal ang namimili. Class A ang faith ko. No. Isa lang ang dapat faith. Uncompromising, genuine faith. Nothing more, nothing else. What is faith? It is total dependence. People with faith, ito favorite ko. People with faith develop a second kind of sight. My God! Ang meron pong pananampalataya, meron kang nakikita na di nakikita ng iba. Come on! Amen! Yung nasa gitna ka na ng problema, hindi mo nakikita ang laki ng problema, ang nakikita mo agad, result. Ang may faith, result-oriented.
Hindi ka nakatingin sa bigness of your problem. Nakatingin ka sa bigness of your God. Nandyan po ba kayo? Ganon yung faith. Na kahit parang naaapektuhan ka na, nasasaktan ka na, natatakot ka na, nag-aalala ka na, dumadalaw lang, sister, para sabing, normal ka. Abi, may problema na, nakatawa ka pa. Baka kailangan mo ng pa-check up. Ibig sabihin, may emosyon ka. Dahil dadalin mo yan sa langit pati sa impyerno. Hindi namamatay ang damdamin. Tandaan nyo yan. Kaya nga, pinahintulot ng Diyos, katawan na makukurap, pero magkakaroon ng glorified body sa eternity. At pagkatapos, yung 5 senses mo, mararanasan mo ang walang hanggang hirap sa impyerno. Amoy na nakadidire. Sakit na hindi naiibsan. Pero pag panglangit ka, walang hanggang kaligayahan na hindi kayang ipaliwanag ang kapayapaan na wala ka nang nakikita kundi kalwalatian ng Diyos. Doon po sapat yung sinasabing hindi pa nakita ng mata ni napasok sa isipan ang napakagandang bagay na inihanda ng Diyos. Eternity yon. Amen ho ba? Yung pong faith na to, nadidevelop yung second kind of sight. Atin-atin lang to tsaka yung libong nanonood. 2 paningin mo. Nakikita mo yung realidad na ang laki ng pagkakautang mo, may problema ka sa asawa mo, may sakit karamdaman ka, nagkakagulo pamilya mo, napakaraming mga komplikadong sitwasyon. Pero pinagagana mo yung isang mata mo na ang nakikita mo, Jesus is the answer. He will never leave you nor forsake you. Nothing is impossible with Him because Jesus is Lord over your life. Amen! Babagsak ka. Di mo alam kung saan ka makakatapos. Alam nyo, ayoko ho sanang maging maling interpretasyon. Harap po ang napakaraming nanonood at kayo. Hindi ho kami after kung ano matatapos ng anak ko sa pag-aaral, basta makapag-aral lang sila. Barbero na walang natapos, kumadro ng bagsak sa board exam. Glory to God po, with all humility, ilang bansa ang napuntahan, ilang mga tao sa gobyerno ang gumagalang. Praise God. And that Tuesday, pupunta ho kami ng pamilya ko sa Israel. Binigyan ng bahay na di ako karapat-dapat at sasakyan. Ang ginawa ko lang ay pinilit sumunod at maging tapat kahit sumasablay minsan at paglingkuran ng Diyos no matter what. Motivation po ni Pastora Diwani, kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang karapatang paglingkuran ng Diyos. Alisin mo na ang lahat. Huwag lang ang pagmamahal ko sa Diyos. Pagdamutan mo na ako ng kahit ano. Huwag lang ang oras na di ko makapaniig ang Diyos. Siguro dahil nung maglingkod ako sa Panginoon, wala akong ibang inasahan at iniisip na anumang uri ng benepisyo. Malibang sinabi ko sa Lord, huwag lang ako mapunta ng impyerno. And it's work. Awa ng Diyos, 34 years na akong pastor. Magpo 40 years na akong Kristiyano. Hindi sumablay kailanman ang Diyos sa pangangailangan ko. Nakasal akong maayos. Ipinanganak ang mga anak ko sa isang magandang ospital. Nagtapos si Kyra sa isang exclusive school na ngayon may magandang trabaho. At ngayon, meron akong anak na nag-aaral. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Hindi naging kuyom ang palad ng Diyos. Hindi ko alam na lumalakad pala kami sa faith na ang pinangahawakan ko, walang naglingkod sa Diyos ng tapat na pinabayaan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. They see more than just the circumstances. They see God right beside them. Oo, maraming pagsubok. Oo, maraming problema. Oo, may sakit karamdaman. But praise God, katabi ko ang Diyos na patuloy na nagbibigay lakas upang ang lahat ng ito na kinakaharap ko'y mapagtagumpayan ko. That is uncompromising faith. Rabakay arasandarakyando, rabakay. Amen? God, can they prove it? No, but by faith, He knows is there nonetheless. Hindi natin basta-basta ito mapapatunayan, pero ang magpapatunay ay ang pananampalatayang meron ka. Favorite ko ulit itong verse. Kahit nakapikit ako, ibang version. Faith is the substance of things hoped for.
the evidence of things not seen. Nakapikit po ang realidad ng mata ko, pero nakikita kong brighter ang future ng mga anak ko. That is faith. Amen! Naintindihan niyo po ba ako? NIV version po yun. Kahit mo ko tutukan ng barel, sasabihin ko pa rin sa'yo. Kahit nagzuzumba ako, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kahit nanonood ako ng Korean movie, faith is the substance of things not seen, the evidence of things not seen. Hindi ko pa rin ito mawawala sa puso ko. Kasi iyon ang ugat ng aking pagkaligtasan, pananampalataya. Sabi po ng TLB, ganda rin ito. Memorize ko rin to. It is the confident assurance that something we want is going to happen. It is the certainty that what we hope for is waiting for us, even though we cannot see it up ahead. Grabe, ganda. So God's people have found that the most precious fruit often grows in the midst of overwhelming difficulties. Faith grows best on cloudy days. Ngayon ko pinapasalamatan ng Diyos noong mga panahong naitawid kami sa mga iba't ibang problema sa ministry, sa pamilya, sa mga pagsubok na hindi alam ng sino man na may pinagdadaanan ka, mas lalo mong nakilala ang Lord. Nung nawalan ka ng trabaho, nanampalataya ka sa Diyos, may mas maganda palang inihahanda ang Panginoon. Nung merong nawala sa iyong tao na kahit mahal na mahal mo, praise God. The old is gone and the new has come. Nang may sinarang pinto na iniiyakan mo na halos magdabog ka kay Lord, at nung mawala na at napagod ka na sa pagdadabog, at nakita mong wala ka namang ibang bubuksang pinto na kundi ang pananampalataya, nagbukas ng panibagong pinto ang Lord. So meron palang pagpapala sa kinakaharap mo ngayon, sister. Amen. Amen ba kayo doon? Yung walang-wala kang pera? Si Pastor John, practice niya ganito. Praise God, wala kaming pera. Sabi ko, Daddy, don't confess. Hindi pa tapos. Ang pagkawala ay pagkameron. Pag nagutom ka, ang solusyon ay pagkabusog. Sa kawala na walang kakainin ng mga Israelita, nagpaulan ng mana, may lalamove na nung araw, may grab na. Grabe hindi nakamotor, kundi uwak ang nagdadala. God will create something out of nothing. Sometimes it takes time, but sometimes suddenly. Do you want the anointing of suddenly? Immediate anointing? Oh, give me the verse. Give me the situation in the Bible. My God, kasalan sa Cana? Magpapanik na, wala nang iinuming mamahaling alak. Diyos ko, mapapahiya. Nung araw, kahit hindi imbitado, basta may ikakasal, bihira kasi nagkakaasawa, nagpupunta ng buong baryo. Buti ngayon, merong exclusive. Merong RSVP. Ngayon, noong araw, hindi. Hoy, may kasalan doon. Tara! Tinitingnan nila kung birhen yung ipapakasal. Kasi talagang pag kinasal, birhen. So, anong nangyari? Naku, panik. Umaten si Jesus. Hindi ko lang alam kung imbitado siya. Yung pala, may mahalagang role. So, ano nangyari? The first miracle of Jesus. Favorite ko rin to. Lahat, favorite ko Bakit ang first miracle is all about provision? Hindi miracle healing. Nakuha nyo ba? Hello? Bakit sana ang unang-unang miracle ni Lord, nagpalakad ng pilay? Diba? Nagpagising ng mga bulag. Pero the first miracle is provision. Ibig sabihin, ang labanan ng lahat, provision. Ito na lang, revelation to ni Lord. Ba't kayo nag-anxiety? Paggagawa siguro ako ng bagong version. Nabasa niyo ba yung Tagalog version ngayon, yung latest, millennial reversion ng version ng Bible? Siguro pag ako gumawa, ganito sasabihin ko, Hoy, maya ka naman. Ba't ka nag-aalala? Tumingin ka nga sa langit. Nakita mo ba yung mga bird? Iba-iba yan. Pero buhay. Tingnan mo yung mga damo na inapakapakan mo, buhay. Sabi sa Bible yan. Pero hindi pinababayaan ng Diyos. Pinakakain sila ng Ama sa langit. Ngayon, gagamitin mo ngayon yon. Hindi ka naman ibon. Hindi ka naman damo. Kung yung mga bagay na yon, pinagtutuunan ng Diyos, lalo ka na. So, alam ng Lord na kailangan natin ng pera. Sino gusto topic pera? Nagising. Kailangan ng Diyos, kailangan natin ng kakainin.
Hindi po pwede na pumunta ka ng simbahan at pupunta ka ng kakainan. Mamaya, pagpunta nyo rito, may mga restaurant dyan. Uupo kayo o order kayo. Nung bibigay na yung bill, sabi mo, by faith, God will pay you. Ay hindi, aarestuhin ka ng gwardiya. So ano gagawin ng Lord? Ipoprovide niya ang pambili mo ng pagkain. Di ba sapat ang buhay? Paano magiging sapat kung walang kakainin? So sabi ng Bible, God will supply all your needs. Ops! Tingnan natin si Lord kung gaano tayo ka-spoiled. Tingin nyo, needs pa yung ginawa ng Lord na yon na dumating yung mga taong hindi imbitado, pinainom pa ng alak. Tapos ang pinainom pa, pinaka-special. Pwede naman sabihin nung kinasal pasensya, no po, kinapos, bawi na lang next time, bukas po maghahanda uli kami. Pero hindi hinayaan ng Diyos. Hindi ka mapapahiya kapag nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos. Pero mapapahiya ka kapag wala ka sa gitna ng kalooban ng Diyos. Sample na lang. Ako po, pag Monday, nagpapa-exam sa aming discipleship. Papasok ka dyan. Pumunta ka pa sa unahan. At nag-exam ka. Tapos nagalit ka, bakit zero ka? Ba't zero ako, pastora? Ang babalik ko sa'yo, nag-review ka ba? Hindi po. Eh ano, ini-expect mo? Nandyan po ba kayo? Napaka-basic lang eh. Sa paghingi natin sa Diyos, gagamitan natin ang pananampalataya. Faith grows best on cloudy days. Patatunayan ng Diyos, sa kabila ng nasa gitna tayo ng pagsubok, merong pagpapala ang Diyos. The faith God wants for us does not shrink from facing the reality of the problem head-on. Ang pananampalatayang nais makita ng Diyos sa atin ay yung pananampalatayang hindi basta napapagod, hindi yung inilulubog ng realidad ng buhay o ng anumang problemang kinakaharap. Ang pananampalatayang gusto ng Diyos, lumalaban. Sino rito ilalaban ng pamilya sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan? Ay, hindi ka ako naniniwala. Buhay na walang hanggan yan, sabi mo, amen. Sino rito ang ilalaban niya kahit ano mangyari, ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan ng pamilya niya? O yun, amen ang may faith yun. Di ba may emotion? Amen! Bakit ba? Ako lang ang pupunta ng langit? Nandyan po ba kayo? Problema nito, wala kang burden. O, napunta ka nga ng langit. Tapos naiwan pa yung mga mahal mo sa buhay. Lalaban natin sa prayer yan. Di tayo papahayag dyan. Yung pagpapalang alam mong para sa'yo, ilaban mo kung iyan ay kalooban ng Diyos. Ay, testimony ko ba yung kanina? Ate Toby? Pwede naman no? Yung humingi ng pagpapala. So one time, nagkaroon ako ng prayer meeting on fire. Sabi ko, wala, bata pa si Hazel nun. Wala pang asawa si Hazel nun. High school lang siguro siya nun. Sabi ko, lagay nyo rito ang lahat ng prayer request nyo. I can sense the anointing of faith. Lagay sila. So nung nandun, habang nag-worship kami, binabasa-basa ko isa, sige po, huwag nyo itiklop. Para pagka meron akong combination. Mabasa-basa ko, Lord, thank you, Lord, for the airplane. Airplane. Pinatawag ko po yung nag-request ng airplane. Gigigil ako eh. Sabi ko, Brad, tatago ko ba sa pangalan? Hindi, ka-FB na ako. Sabi ko, Brad, sa bahay niyo ba may kwarto ka? Wala po. May kusina ka? Wala po. May sala ka? Opo. Nasa ng kwarto? Nasa sala po. Ang kusina mo? Nasa sala po. Ang CR mo? Doon na rin po. Arinola po, pas. Bakit ka humihingi ng eroplano? Sana hingin mo muna bahay. Saan mo igagarahe eroplano? Pas, wala namang basagan ng faith. O, kita niyo? Nandiyan po ba? Sa susunod, umalis ka na sa JIL. Hindi, joke lang. Ito ba faith ng JIL? Ang humingi ka ng hindi sa kalooban ng Diyos. Kukuha niyo yung point ko? Meron pang isa. Altar call ako, nagpa-pray. Kinuha yung kamay ko, matagal na to, nahalata matagal na akong pastor. Pinalagay sa tiyan niya. Sabi ko, anong pagpe-pray? Kala ko may sakit sa ano, ganun. Magkaroon po ako ng anak. Oh my God, 45 years old, single, gusto ng anak. Anong faith yun? Nakuha niyo po? Sabi ko, excuse me sister, may kasama ka ba sa buhay niyo? Wala po. May ka-live-in ka? Wala po. Wala kang asawa? Wala po.
nanggigigil ako sa'yo. Ba't ka umihingi ng anak? Pwede bang asawa muna bago anak? Sigurado ka dyan sa tiyan mo lalabas ang anak? Opo. Anong faith yun? Nandyan po ba kayo? Nakukuha nyo na po? Baka may hinihingi kayo, tapos magtatampo kayo sa Diyos. Sasabihin nyo, fake ang pastor ng JIL, di binibigay. Klarado, ang faith. Ang faith, patatalinuhin ka. Ang faith, patutuwidin ang buhay mo. Ang faith, iaayos ang pananampalataya mo. Faith, faith. Walang faith, fake. Amen. Satan knows the real faith is our lifeline, linya ng buhay to God's grace and power. If he can sever the faith connection, he has gained a tremendous victory. Gusto ng kaaway, huwag kang manampalataya. Patitigin ka sa alo ng buhay. Ituon ang pansin mo, ituon ang mata mo sa napakaraming naglalagablab na problema kesa na naglalagablab na pananampalataya. Nandyan po ba kayo? Alam ng kaaway na kapag nabuhay ang faith mo, gagalaw ang langit, mauuga ang pintuan ng langit, babagsak ang pagpapala. Nandyan po ba kayo kahapon? Nakakatuwa lang. So, nasa prayer mountain ako kahapon. Grabe accurate yung discerning. Oh, grabe talaga. Biglang may nag-message. Nag-message sa akin, binibilang ko ng mga product yon. Sabi niya, hello po, Pas. Yung kanyang hello po, Pas, order po kayo. Sabi niya, hello po, Pas. O, bakit? Ikakasal ka na? Kailan? Saan? Biglang nag-emoji. Tapos nagbigyan ng picture. Tumay ninang Pastora Diwani. Date, Pas, ba't nyo po alam? So po walang nagsabi sa akin, Holy Spirit. So kung sarap palang lumublob sa Holy Spirit, transparent yung tingin mo. And then kapag ka napupuspos ka ng Holy Spirit, that's the time na humingi ka sa Lord. At yun yung tamang hihingin mo sapagkat puspos ka ng karunungan at kaalaman galing sa Diyos. But God can revive fresh faith in our souls. Grabe nung Wednesday, faith revival. Lupit. Hanggang labas na. Sabi ko, hindi natin napagandaan to. Hanggang labas ang tao. Nasa gitna ho tayo ng kalooban ng Diyos. 4 na sulok ng daigdig. Gumagalaw ang Panginoon. At gusto niya na bisitahin ang buhay ng bawat iglesia. At ang isang bibisitahin niya, kamusta ang pananampalataya mo? Pinanghahawakan ko, Ate Lani, sa mga huling araw, ang kayamanan ng sanlibutan ay ililipat sa mga anak niya. Hindi ibig sabihin, bilyong-bilyong pera ng bangko malilipat agad sa pangalan mo. One time, meron ho nagkamali nalipatan nyo yung kanyang account. Grabe. Alam nyo ginawa? Nung nakita niya sa bangko, lumaki ang pera niya, pumunta sa hardware. Umorder po ng katakot-takot na gamit at ipare-repair ang bahay. Sabi niya, ito po. Sige po, magwi-withdraw lang ako. Sige po, dali na po namin sa bahay nyo. Diniliver na sa bahay. Katakot-takot na hollow block, buhangin, katakot-takot po na pintura, at saka po mga ano. Nung i-withdraw niya na po, wala na ho yung pera. Tapos nagtaka siya, nag-message siya. Sabi niya, nagkamali lang ho kami ng pasok. Pareho rin ho kasi kayo ng apelido. Nagpa-counsel. Ba't ho ganun? Alam mo, sabi ng pastor, una, hindi sa pang-iinsulto. Kapag may dumating na pagpapalang ganyan, magtanong ka muna, karapat-dapat ba ako? Sabing ganon, ako naman nakikinig lang. Minsan may nangyari hong ganyan sa akin, maliit lang na bagay, may pumasok sa account ko, di ko ginagalaw. Kalahating buwan na tinititigan ko lang. Sabi ko, kanino ba talaga to? Ba't di nabubura? Ang ginawa ko, di na ako nakatiis. Pumunta ako, sabi ko, ma'am, pasensya na po. Hindi ho nyo inaalis yung nasa account ko. Tumawa ng tumawa. Sabi niya, Pastora, sa inyo po yan. Ho? Bakit po? Hindi po ba nag-birthday kayo last 6 months ago, etc. Birthday gift po sa inyo. Oh my God, akin pala to. At least hindi nasubukan ng faith. Ang faith ko sa Lord, hindi sa tao. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yet faith comes from listening to this good news, the good news about Christ. So we must obey God rather than man is a statement of uncompromising faith. Must. Everybody say must. Ito, ginagamit ito sa isang anunsyo na kailangan, asap to, dapat. It was necessary. It is binding. When you say must, you have a divine imperative. Kailangan ito, dapat gawin. It is only when the law of man is in conflict with the law of God. Sabi ng mga Apostle Paul, sabi ni Peter, we must obey God.
Minsan may nagpunta rito, may bago tayong worker. Sabi ko, sister, ang gagawin po natin sa Bible study, ganito. Ay, hindi, pastora, hindi yan ang sinasabi ng Diyos sa akin. Ay, nagulat ako. Sabi ko, hindi po, kasi po, ito po yung ituturo natin. Pastora, hindi, wag nating bigyan ng pagkakataon ng kaaway. Ako'y narito para maglingkod sa Diyos. Gusto ko sabi, ikaw na. Hindi, joke lang. Ang hirap magkaroon ng worker na gano'n, ano? Yung sinasabi mo na, hindi, yan ang pinasasabi ng Diyos. Di yan. Hirap. Yung bang sobrang close nila ni Lord, tapos sabi niya sa akin, pastora, pinasasabi ni Lord, pautang daw. Ha? Kailan mo nasa lubong si Lord, ba't di ko nasa lubong? Totoo yan, nangyari na sa akin yan. Gusto mo pa-forward ko sa inyo yung message? Pinasasabi ni Lord sa akin. Sabi ko, biniro ko, sabi ko, kailan po nasa lubong si Lord, di kami nagkasalubong. Kasi nasa lubong ko kayo sa bangko. Yun ang confirmation. Kung mo nagkasalubong tayo sa bangko, buti na lang di siya nanonood. Di, joke lang. Minsan yung faith natin, saan ba nakaangkla? Saan ba nakatuon? Kaya nga sabi niya, we obey God. Ito sabi ng Lord. At kapag itong sinasabi ng Diyos, put everything in order. Kahit na hindi mo maintindihan, kahit hindi mo maunawaan, kahit may mga bagay na nakalilito, susunod pa rin ako sa iyo, Lord. At kung dumating na ito'y magdudulot pa ng mas malala, basta ang mahalaga, susunod ako sa iyo. Katulad ni Job, sabi ni Job, Lord, ubad akong ipinanganak, ubad akong babalik, purihin si Yahweh. Si Job hindi nagkasala. Yung pananampalataya ng 12 taong inaagasan ng dugo, hindi niya nakita ang kanyang sarili. Hindi niya nakita ang napakaraming tao para hindi siya makalapit sa Panginoon. Ang nasa isip niya, mahipo ko lang ang ladlaran ng damit ng Panginoon. Gagaling ako. Hindi niya nakita yung sitwasyon niya. Wala siyang kasama. Nangihina siya, hindi yun ang tiningnan niya. Merong isang lalaking bulag, matagal na bulag, ang kanyang buhay itinatawid lamang ng pamamalimos. Nung mabalitaan niya, dumadaan si Jesus, ano sabi niya? Jesus, anak ni David, pagalingin mo ako. Hindi niya nakita ang sarili niya, bulag siya. Pero nakakita yung pangalawang mata niya. May pag-asa, hihiyaw ako at gagaling ako dahil si Jesus ang manggagamot ng buhay ko. Alam niyo ngayon, lalo inihibang tayo ng kaaway. Ang daming ginagawa niyang instant kasi mainipin na ang tao. Tingnan niyo po yung mga magagaling na estudyante pag nagtrabaho. Nagugulat po tayo. Ang ganda ng sweldo, ang ganda ng posisyon. 6 months, pinakamadali. Tanggal, lipat ng trabaho. Nahirapan lang, resign. Resign. Ba't ka nag-resign? Hindi ako pinapansin ng boss ko eh. O di, magpalit kayo ng pwesto para mapansin ka. Ang mababaw ng nahirapan po ako eh. Lahat ng trabaho, kung kikita ka't lalo't malaki, mahirap. Nandyan po ba kayo? Ano gusto mong trabaho? Yung banding ba? Tapos, okay, ganun lang. Pati ngayon, recto. Mahirap yun. Maglabadang hirap din. Lahat ng trabaho. Mga millennial ngayon, kahit ganda ng posisyon, resign. Bakit? Mainit. Hina ng aircon. Ba't ka nag-resign? Kukonti ka sa aircon sa opisina namin eh. Hindi, mag-donate ka ng aircon. Diba? Pinabibitaw tayo. Tapos hihingi ka ng kung ano-ano. O may mga binibigay na benepisyo. Meron tayong mga benepisyo na binabayaran natin, soon magiging pagpapala natin. Yung benepisyong yun, pwedeng ma-convert ng bahay na instead na ikaw ay umuupa ka, iyon na. Ano ginagawa natin? Hindi natin, pinababayaan natin. Yung ginagamit ng Lord ng faith natin na yun eh, di po ba? Yung mga tumatanda, enjoy your 20%. Come on, 20% ba? Ha, Ate Eden, 20% discount? O, di ba? Gusto ko yan, pero wag muna ngayon. Pupunta na lang ako sa mga store na kilala ko, penge 50%. Di ba? Enjoy! Bakit enjoy mo na ngayon lahat ng benefits kasi ginamit mo, ginawan mo. Kaya ako magpe-pray. Okay, let's pray. Magkaroon tayo ng mabahay at lupa. Ano source? Yung galing at husay mo, sipag mo, at saka yung dapat mong gawin. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Hindi instant. Laging may nagpe-pray sa akin, Pastora, by faith, bibigyan ka ng sasakyan. May magla-love gift sa'yo.
May faith, susi na lang. Pero lahat ng yun, pinanghawakan ko, pero kumilos kami. Gumalaw kami. And God will provide. Hindi nagpabaya ang Diyos. Na kahit pag tiningnan mo't kinuwenta ang lahat ng gastusin mo at ang pumapasok, paano nangyari to? But as far as I know, pag dumating ang pagpapala, ibigay agad ang para sa Diyos. Tanggal na yun. Kung 20 mil ang sweldo mo, wag 20 mil ang tingnan mo. Ang titingnan mo doon, 60,000. Bago mo alisin ang tithes, makikita mo yung 60,000. 3 beses ang balik. Minsan, 10 pa. Amen. Kaya minsan sabi ko, kaya ako di ba? Sabi ng asawa ko, sobrang tiwala mo sa mga worker mo. Carlo po, paki-withdraw mo nga ako. Babalik si Carlo. Pas, wala daw pong laman. Faith ko yun, magkakalaman eh. Sa 1 linggo ka ako, pag-withdraw mo uli ako. Pag-withdraw mo ako, may laman na po. O kung ano man ang nakita mo, atin na lang. Opo, tawa lang tawa. Pero alam mo, Carlo, yung nakikita mong maliit, maraming mararating yan. Kasi kaya lumiit yan, tinanggal ko na ang para sa Diyos. Amen po ba? O, dun gagana faith mo. Biro mo, grabe. 20 mil, tanggalan mo ng 2,000. Malaki yun, Jeff. Di ba? Abay, marami ka na mabibiling grocery doon. Lalo kung 30 mil ang sweldo mo, tanggalan mo na 3,000. 50 mil, 5,000. Ako, papahirap na ng papahirap. 100,000, 10,000 na yan. Pagka ikaw nahihirapan ka ng ibigay habang lumalaki ang kinikita mo, ibig sabihin nun, wala na ang faith mo sa Lord. Ang faith mo doon sa sweldo mo na. God will create something out of nothing. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Naniniwala po ako walang lumakad sa pananampalataya na hindi pinagtibay ng Diyos ang kanyang pag-asa. Tumayo po tayong lahat and let us worship the Lord. I pray na dalawin ng Panginoon ang ating pananampalataya. Ang faith natin nasa Lord. Kaya natin dalawin ng Lord ang ating pananampalataya. Lord, we pray for the faith revival in this place. You are here, Lord. Continue to visit us. Revive our faith, Lord, right now. Lahat ng pinanghihinaan ng loob, lahat ng nawawala ng pag-asa, lahat ng natitingin sa bagyo ng problema, we look unto you, the author and the finisher of our faith. You are here, Lord. You are here. Let us worship the King of Kings, the Jehovah Jireh, the Jehovah Rapha, the Lord our provider, the Lord our healer. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this
ko lang hong tumawag sa oras na ito. Sino ho rito yung pinanghihinaan na? Kasi may takot, may pangamba, may nakikitang hadlang. Gusto niyo po bang ipanalangin kayo? Kung gusto niyo po ng prayer, please come forward and I will pray for you. Samantahin po natin, ang altar na ito'y pinupuno ng pananampalataya ng Diyos. Sa huling tawag po, come forward and I will pray for you. Come here. I pray for you. As we worship the Lord our God, You are here. kilalanin mo ang Diyos na hindi marunong magkulang, na hindi marunong magpabaya. He will never leave you nor forsake you. God is the answering God, sister. Lift your hand. Give your best shot of worship. Hey, let the Spirit of the living God Waymaker, miracle worker, enjoy worshiping the Lord. light in the darkness. Happy. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Be ready. Light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. Inelay hands ko po kayo, ha? Moving in our Pagpe-pray ko po kayo. Be midst. ready to I receive worship the faith you. coming from the Lord. I worship you. Keep on You are praying. here, working in this place. Be ready, I sister. worship you. Receive the faith I coming from the Lord. worship you. Flow in the Spirit You of the living are God. Hurya, ba, 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 shante. Activate your faith. Sister, activate your faith. darkness. My God, that is who you Hi! are. Receive! You are Receive! waymaker, Now! miracle worker, Now! promise Now! keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Receive You are the faith! waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, Receive right that now. is who you Faith are. that cannot be shaken. You Faith are that cannot be waymaker, broken. miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My that God, cannot be shaken. that is who you are. Lift your hands, please. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, Receive you're working. the faith You that never cannot be stop, broken. You never The stop faith that cannot be working. shaken. You never stop. The healing You never anointing from the stop crown of your head. working. Even when I don't see it, Crown of you're your head to working. the sole of your boot. Even when Right I now. can feel it, you're Receive. working. You never stop. You never stop working. Jesus, You never revive! stop. Revive! Even Revive! when I don't see it, Revive! you're working. Even Revive! when I don't feel Revive! it, you're working. Revive! You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Revive! Even when I can feel it, Revive! you're working. In Jesus' You never name. stop. You never Revive! stop working. Revive! You never stop Revive! working. Even when I don't see it, you're working. Revive! Even when I don't feel Revive it, in you're Jesus' working. You never stop. You never stop working. Revive! You never Oh, stop. rabababa. Waymaker, Revive right now. miracle worker, Revive! promise keeper, Revive in Jesus' light name. in the From the crown of your head up to the darkness, sole of my your God, foot. that Revive is in who Jesus' you name. are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise Healing upon keeper, healing. light in the Long life to darkness, serve the my Lord. God, Receive that right is who you Receive the healing are. anointing. Receive! You are Have faith, Roland. Have faith. waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the Panginoon, darkness. pagpalain mo po, my Panginoon, ang aming mga kapatid na that ito. is who you are. Let your presence be upon them, Lord. You are Let your waymaker, presence, oh God. miracle Let your worker, presence. promise keeper, Let your light in the darkness. My God, that is who you are. Lift You your are hands. waymaker, miracle
naming Diyos na banal, naniniwala kami at nananampalataya, faith works. Faith works, Lord. We claim healing, O God, sa mga nanonood ngayon sa aming FB Live, sa mga mahal namin sa buhay na nasa gitna ng mga pagsubok at problema na nanghihinawa na, sa mga napapagod at nawawala ng pag-asa, sa mga may sakit karamdaman ay pinagaling mo na. Salamat po, dakilang Diyos, na angkin po namin ang kumpletong tagumpay, ikaw na Diyos na di nagkulang at nagpabayaman. Sa pangalan ni Jesus, let us continue to worship the Lord our God. Hallelujah. Can I call Pastora Helen to pray para po sa ating Holy Communion? Continue to worship the Lord our God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Let us worship the Lord our God. Hallelujah. Oh, we glorify your name. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Lord. Ama namin Diyos na banal na makapangyarihan po sa lahat. Ikaw po, Panginoon, ang promise keeper namin. Miracle worker, O God. Working, O God. Miracle working, O Lord. Alam po namin na sa oras na ito, Diyos, kumilos at gumalaw ka ayon sa pananampalataya ng iyong mga anak. Ang mga salita na naipahayag mo, O Diyos, ay patuloy na buhay, gagalaw sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung kaya ngayon, O Diyos, kami ay darako sa isang tipan, sa isang pangako, sa isang sumpa mo, O Diyos, na kung gagawin po namin ito bilang pag-ala-ala lagi, O Diyos, ang lahat ng bagay, Panginoon, na aming ihingin ay patuloy mong ipagkakaloob. Pagkat sinabi mo sa iyong salita, gawin namin ito bilang pag-ala-ala. Ang banal na hapunan na ginawa mo, O Diyos, bago ka mamatay, Panginoon, sinabi mo sa iyong mga alagad, itinaas mo ang tinapay, itinaas mo ang alak at sinabi mo, gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala. Maraming salamat sa umagang ito. Ito'y pag-ala-ala, Panginoon. Pag-ala-ala, O Diyos, na hanggang eternity ay aming daladala, Panginoon. Pag-ala-ala, O Diyos, na magbibigay tatak sa aming mga puso ng pananampalataya na nagmumula sa iyo. Salamat, O Diyos. Salamat po. Sa iyo namin ibibigay ang paboritang karangalan at ang kaluwalhatian sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Habang ibinibigay ng ating mga usherettes ang ating tinapay. For the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changing to your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. We're so amazed, and we give you praise that you would save us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. Meron na po lahat. Itaas natin ang ating tinapay. Sinabi ng Panginoon sa kanya mga alagad, ito ang aking katawan. Na mababayubay sa krus, ito ang aking katawan. Na mapupuno ng sugat, ito ang aking katawan. Na magbibigay ng kagalingan at kaligtasan. Panginoon, salamat. Ang katawan na ito, ang tinapay na ito, O Diyos, na simbolo ng iyong katawan. Salamat, Panginoon, sa iyong katawan na napako sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sapagkat nang dahil doon kami nagkaroon ng kagalingan, nagkaroon kami ng kaligtasan. Hayaan mo na sagrado naming gawin ngayong umaga ang tinapay na ito, O Diyos,
may buong paggalang at buong pagsamba na gagawin po namin ngayong umaga, O Diyos, ang lahat ng ito, pagkat Ikaw, Panginoon, ang tunay namin Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyo ang papurat karangalan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sabay-sabay po natin kainin. Itaas po natin ang ating Diyos, Ama naming Diyos na makapangyarihan. Salamat po, sapagkat ang iyong dugo, ang ginawa mong tinta, pangguhit, Panginoon, upang maging matibay ang iyong pakikipagtipan. Sinigurado mo, O Diyos, na ibinayad mo ang iyong banal na dugo, na sino man sa amin, wala na kami sa karapatan at wala na kami sa tanikala ng kaaway. Kami ay pinalaya mo na, kami ay tinubos mo na sa krus ng Kalbaryo. Salamat, O Diyos, sa Diyos na ito na nagsisimbolo ng iyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Ngayong umaga ay punong-puno ang aming mga puso. Punong-puno ang aming mga isipan. Pumunta kami rito, O Diyos, na maraming kulang, maraming katanungan. Ang iba'y pinanghinaan na ng pag-asa. Ang iba'y pinanghinaan na ng kalooban. Pero pinatunayan mo ngayong umaga, Panginoon, na ang salita mo'y nagbigay kagalakan, nagbigay ng pag-asa. Nawa, Panginoon, hindi lamang kami dito malakas, hanggang sa aming pag-uwi, taglay-taglay namin ang iyong kapangyarihan. Anuman uri na gawa ng kaaway, anuman ang mga distraction pa ng kaaway, anuman mga problema na ipakikitas ng aming mga mata, anuman ang gawa ng kaaway, maging mga sakit at karamdaman, lahat ng ito'y binigyan mo na, Panginoon. Binigyan mo na ng katugunan, binigyan mo na ng kalayaan. Ang kailangan lamang namin, maghintay, pumayapa, kumalma sa buhay, at patuloy na magtiwala sa iyo. Wala kaming ibang gagawin, kundi itoon ang aming mata ng pananampalataya sa iyong mga pangako, O Diyos, sapagkat hindi mo kami kalulugdan kapag wala kaming pananampalataya. Salamat, O Diyos, pagpalain mo, Lord, ang iyong mga anak. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen.